At makausap natin sa linya ng telepono ang Vice Alcalde ng Bayan ng San Remigio, si Vice Mayor Alfie Reynes. Magandang hapon po, Vice Mayor Reynes. Kamusta po kayo dyan sa San Remigio, ma'am? As of now po, okay lang. Marami nang dumadating na relief at saka help. But we are having a hard time po na accessing other barangays within the municipality because of the bridges were broken. And Vice Mayor, no, I'm sure dahil kanina yung reporter namin na naka-base sa Bugo ay sinabi na trauma yung mga residente. Kasi nga sobrang lakas. Ma'am, I'm sure malakas po. Pero can you describe to us kung gaano kalakas yung naramdaman na pagyanig dyan sa lugar nyo kagabi? So, ang lakas talaga niya to the point that if you are just standing, even though you are spreading your legs, you won't be able to stand properly. It's like you are being put inside a bottle and you are being shaken. So, ganun siya kalakas that even those things that are not supposed to move because they don't have wheels, they're able to move from one place to another. Pero ma'am, to give us an idea, gaano kayo kalapit dun sa Bogo City? We are siguro it's just an 8-minute drive. 8-minute drive. 8-minute drive. Ganun kalapit. Sa ngayon po kasi medyo varying po with regards sa number of casualties mula sa NDRRMC. Kasi ina-update. Pero dyan po sa inyo, sa San Remigio, ilan po ang sugatan at ilan po ang mga nasawi? Yung nasawi as of this moment is 40 na. Yung sugatan is 55. So tumaas na talaga siya upon the reports from the different barangays upon compilation na here sa ating Incident Command Center. Vice Mayor Alfie, parang lumalabas na so far pinakamarami ang nasawi. Tama po ba sa inyong lugar dyan sa San Remigio? Tama po ba? I think mas marami po sa Bugo City because ours is just 14 sa Bugo. I think more than that siguro. Pero yung injured namin is of course mas marami. It's 55. Opo. Ang rinig ko kasi 40. 14 po. 14. Opo. So kasama po dito yung Coast Guard tsaka yung firefighter po, ano? Diyan yes, po. Kasama yung tatlong Coast Guard, isang firefighter at saka yung referee nila. Opo, ano po ba ang nangyari diyan sa habang nagba-basketball game po sila? At may narinig po ako kanina na parang sinabi nyo yung ibang namatay ay nasa labas nung court? Hindi po, yung namatay po talaga is papalabas sila. And yung gumuho na gusali is dun sa entrance na part. So, paglabas nila, dun gumuho yung gusali. Natiming talaga na dun sa paglabas nila sa front part ng gusali, dun gumuho. Yung hindi lumabas, nag-cover up lang, yun, hindi sila naguhuan ng gusali. Nabagsakan ng gusali. So talagang wrong timing or talagang yung timing ng paglabas nila, saka bumagsak po yung bubong sa may entrance. Oo, sa may entrance. Kasi meron silang ibang kasama pero hindi muna sila lumabas up until nung mawala yung shake. Tapos unti-unti silang lumabas, tapos nag-shake na naman up until nakalabas talaga sila. Opo. So mga ilan po yung nasa loob noong covered court na yan po noong nangyari? At ilan po yung mga sugatan? No? So ilan po yung namatay? 4 po? Tama po? Yes po. As per our knowledge po is may 5 po. May 3 Coast Guard, isang BSP, at saka yung isang referee nila. 5 And wala po. naman pong ibang bodies na na-recover. Okay. Ma'am, ilan yung sugatan po sa inyo, ma'am? Ano po? Ilan po yung sugatan? Yung sugatan po natin dito as of now is 55. Ma'am, doon sa 55, opo, kamusta po? Nasaan ho sila ngayon? Maayos po ba yung ospital? Or katulad po sa Bogo na nasa tent po sila sa labas? Yung injured natin na mga personnel, sir, is yung iba is kinikater ng ating rural health unit. Yung iba is kinikater ng ating mga barangay health workers or sa ating barangay. Kasi again, those barangays na far away from the center, dito talaga sa munisipyo, hindi sila makapunta dito kasi yung mga bridges natin is broken, inaccessible, or only light vehicles such as motorcycles can pass. 4 wheels such as ambulance, we are not permitted to pass kasi baka gumuho na naman. Because up until now, there is still aftershocks. Yes, oo nga po. Actually, nakita nga po namin habang nagre-report si JM, yung isa sa aming mga reporter, nakaramdam at nakita namin yung paggalaw, yung mga aftershocks po dyan. So bukod po dun sa 5 namatay dyan habang nagbabasketball po, meron pang iba at pwede niyo po bang ma-share sa amin ano po ang nangyari sa kanila at bakit sila namatay?
Yung iba po, may isang 10 years old, natutulog. Kasi it was around mga 9 na, so it was sleeping time, no? Tapos yun, biglang lumindol, tapos gumuho yung pader nila sa bata. Yung iba naman, isa mountain barangay, malayo dito sa sentro, husband and wife, papalabas na sila pero gumuho yung bahay nila. Okay. Naku, Okay. So- So, parang Oo, landslide so po, ganon? Hindi specify ng pag-report ng BDRRM yung barangay disaster na gumuho, nag-landslide ba? Pero I think hindi po landslide, mukhang gumuho lang talaga yung bahay. And ma'am, ano ho ba ngayon? Ongoing po ba ang search and rescue? May mga nawawala pa po ba? At may mga kailangan pang puntahan na lugar para na may guho po ngayon? As of now po, I think ang search and rescue mukhang natapos na siya this morning. Last yung na-pull out yung referee dito sa complex. Pero may ibang barangays pa rin na hindi accessible natin. Like, we can't go there personally, no, to check on them. But if they requested for tent, first aid kit, or food packs or water bottles, we hand it to them over the bridge, yung kung saan yung hindi pwede na mag-pass by yung ating four-wheel vehicles. We pass it through mano-mano or through motorcycle na lang. Okay po. So, pero okay pa naman, sapat pa po ang inyong mga kinakailangan dyan? O meron pa kayong mga tulong na nais maiparating po dyan sa inyong lugar sa San Remigio? As of now po, we badly need tents kasi seeing the people, no, they are evacuating to their barangays and others are evacuating here to the center kasi nafe-feel pa rin nila yung aftershocks. So, dumadami yung ating mga evacuees sa sentro at saka sa barangay. So, we also badly need drinking water. We also need water tanks, no, para pampaligo. And we also need portalet because as of now here in our command center, we only have one portalet for all the evacuees. One portalet po. Ilan pong evacuees? Tapos isa lang yung As portalet. of now, I think siguro nasa 50 na to or 60. We did not have the, kasi dumadami sila. Opo, so sana nga po maiparating na dyan, yung mga kailangan po ninyo. Mahirap yan. Tsaka yung naputol portalet na yung isa lang. yung access road nyo po, tsaka yung mga tulay, di ba? Naputol, no? Medyo naputol yung sobrang access hirap road niyan. din. May ibang road naman papunta sa Cebu, doon ka dumadaan. Pero we are not yet sure na if accessible ba din in the middle going So, to that place. in a way, parang it's really hard for us. So, yeah. Na-isolate po kayo. Oh, yes, hindi kami, yung mga barangays namin, yung some of the barangays namin na isolate. So what we did, we just meet them sa bridge kung saan yung bridge na hindi pwedeng pasukin. Doon mano-mano namin transfer yung mga gamit. Pero if kaya lang ng motor, minomotor natin. So just water bottles, food packs. Pero kagaya ng tent, may nag-request, minamano natin. At saka may sasakyan din sila doon. Sige po, Mano-mano, no? Oo nga, maraming salamat po, Vice Mayor Alfie Thank you Reynes talaga. ng San Remigio, Cebu. Mag-ingat po kayo, ma'am, at magandang hapon po. Thank you. Sige po.